Hello, good morning. Hello, good morning. Saan man tayo sulok ng mundo. Welcome to my YouTube channel, Marcol TV. Guys, dito tayo ngayon sa ah, Sabang. Ang tawag namin dito ay Sabang. Ito yung tubig na galing bundok tapos papunta ng dagat. Yun, kaya sinasabi namin Sabang. Kaya tayo nandito, papunta tayo sa aming Nyugan at magpapakupra ako. Pupuntahan ko yung tawag namin doon yung nagsasaka. Ang tawag niyan yung maakyat inaakyat nila yung nyug para kunin ng bunga tapos ibabagsak. Ngayon, yun ang gagawin namin. Iipunin. Tapos pagkatapos ipunin, gagawing kupra. Okay guys, ayun, dito na tayo. Medyo malapit-lapit na tayo sa aming pupuntahan. At ipapakita ko sa inyo kung paano kunin yung bunga sa taas ng tao na walang harness o bagay na safety equipment. Wala, talagang kamay lang na kumapit sa puno ng nyug. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano nila akyatin at paano kumuha ng bunga. Yun. Dito tayo ngayon sa kahabaan nitong river na to. Medyo malalim to. Kaya dito nag-iingat din tayo. Ito guys, kung makikita nyo, yan ang ginagawang pawid. No? Sani sa amin. Nipa. Yan. Kinukuha yan, tapos ginagawang pawid. Bubong. O guys, nandito na tayo ngayon sa nyugan namin. Ayun, may umaakit na sa nyug, nasa taas na. Kung mapansin nyo, may nalalaglag na ng mga dahon ng nyug at mga bunga. Yun, nandito tayo ngayon. Antabayanan natin. Yung kasi kung mag-iingat din tayo dito kasi baka malaglagan tayo ng bunga. Kailangan tumingin din tayo sa taas. Kasi dalawang tao yan, umaakit daw sa taas. Kailangan maingat. Baka naglalakad ka dito at mamaya nahalaglagan ka ng bunga ng nyug. Delikado. Kaya sa tingin natin, itong pag-akyat ng nyug, yun ang hanap buhay ng mga tao rito. Napakahirap kung tayo ang aakyat. Para sa akin guys, hindi kakayanin. Siguro makaakyat ako siguro nasa 2 to 3 dipa o metro pataas. Nanginig na yung tuhod ko dahil sa nakakatakot pag tumingin ka sa baba. Nakakalula. Ayan guys, nandun yung isa. Ayan, dito sa bandang kaliwa yatang isa. Ayan, ganyan ang pag-akyat ng nyug. Napaka-tataas, tingnan mo. Sobrang taas na ng mga nyug dito kaya nakakatakot kung nasa taas ka na. Yan guys, dito iipunin natin yan, yung mga bunga para bibiyakin naman yan. Pero sa hindi ko pa maipakita sa susunod na lang na video. Kung ipapakita kasi sa ngayon, uubusin muna lahat yan nila pag-akyat, ibabagsak, tapos may sumusunod na nagtitipon. Iniipon. Tipon kasi ang tawag na dito, tinitipon. Oo, iniipon sa Tagalog. Yung mga niyog. Para pag naipon na yon, parang nagabundok na, yun, bibiyakin naman nung
palakol para sa niyog. Kasi may dalawang klaseng palakol yan. May palakol na pang kahoy, may palakol na pang niyog. Medyo makapal-kapal yung pinagkatalim nun. At yan ay tanggalin sa bao ang laman bago lulutuin sa tapahan. Tapahan ang tawag namin, yung lutuan. Pugon. Yan. Pag naluto na, yun ang kupra at dadalhin natin sa market, sa bintahan ng kupra. Yung marami mga bumibili, mga buyer. Noon. Ang price ng kupra sa ngayon dito sa amin, 24 pinakamataas. Merong 20, 21, 22 hanggang 24. Kung wala kang utang, 24 ka. Pero kung meron, baka 20 na lang price ng kopra per kilo. Kaya napakahirap. Isipin mo ang proseso ng pagkukupra ay ganyan. Kaya aktual kong ipapakita sa inyo kung paano tayo nag-start ng pag-harvest ng niyog bago gawing kopra. Kaya maraming proseso. Kaya napakahirap, mataas pa ang libor. Kaya ayun. Medyo minsan pag mababa, katulad nito ngayon na mababa, talo ka sa libor. Minsan napupunta na sa libor. Kung hindi mo i-budget talaga, magtipid, hindi walang matitira sa'yo. Kaya yun ang nangyayari sa mga nagkukupra. Pero kahit paano, gawa natin talaga ng paraan na makapagbigay o mahati natin ng maayos. Ayan yung mga niyog. Nakikita nyo. Yun. Iniipon na namin, iniipon. Ayan. Okay guys, ngayon pauwi na tayo. Di natin natapos yung pag bantay doon. Iniwan ko muna sila kasi may pupuntahan pa ako. May ando naman yung aking bayaw para bantayan sila. Nasa ano na ngayon, ang oras natin ay 11:30 ng tanghali. Kasi pupuntahan pa ako, babalik ako mamaya para magpasuldo sa kanila. Doon sa dalawang taong aakyat ng nyug. Ngayon dito ulit tayo, pabalik na tayo, sasakay ulit tayo ng bangka. Kasi dito napakahirap guys ng masakyan. Kung lalakarin mo, medyo malayo. Siguro kung lakarin galing sa may kalsada, tapos lalakarin mo pabundok yan, akyat, baba, bundok, bago ka makarating dito, kung lalakarin mo. Nasa 2 kilometro. Pero pagdating dito kasi doon sa kabilang sa kabilang ilog yan, kailangan din ng bangka para makatawid ka sa kabila. At meron din dito sa kabila naman sa itong side na kaliwa, ito naman sa kanan yung may sani. Ayan guys, dito na tayo. O makikita nyo yung mga nipa dito ay malinis na. Yan, pinalilinis ko at pinakuha ko yung mga kailangan kailangan maging pawid para mapakinabangan. At yun, yung iba dyan, binibinta pagka maganda naman yung binibili naman nila. Per tali. Kung ano yung normal na tali ng pag sinalansan na mo na yan, tatanggalin yun sa pinakapuno niya. Yung ganun. Tangkay. Tatanggalin yung mga dahon tapos tatalian. Ayan guys. Ayun, malapit na rin tayo. Ayan, malinis na. Malinis na yung mga sani. Dito naman banda, wala na tayo. Dito malapit na tayo pauwi. At
dadaong na tayo sa daungan at lilipat tayo doon sa chariot na sinasakyan ko. Malapit na dito yung dagat. Sorry, ang kalsada. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Dito na lang natin puputulin ang aking video sa inyo. At pakisubaybay na lang po ang YouTube channel ko, Marcol TV. At pag-subscribe po. At like and share. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At shout out po sa mga subscribers ko. At kung ikaw ay bago po, sana pindutin nyo na lang po ang notification bell. At maging updated po tayo sa ating videos. Thank you guys. God bless po. Good morning. At magandang tanghali po. Bye-bye. Ano, sana all. Hey!